Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, good news. Nako po, ito former PRRD uuwi na. Nako, ICC nagdesisyon na, absuelto na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sana ang bayan ko sa nakakao. So yan mga kabayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin yung mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. Unahin na nga po natin itong sinasabi nating former President Duterte uuwi na. Yan, nagtatanong po tayo mga kabayan dahil po sa balitang ito. Ito po galing po sa Dare to Us mga kabayan. Mula po ito sa ICC. No? Yan. Yan po yung cover page mga kabayan. Ito po ang nilalaman. Basahin po natin yung mga naka-highlights, pati yung mga importante lang. Okay? So ito mga kabayan, sabi po dito, conclusion and relief south. Sabi po dito, teka lang, lead kasi, no? So, the liberty of individual is at stake. And the present prosecutor should not be fighting tooth and nail to perpetuate or defend an enormous decision taken by his predecessor. Indeed, the defense is informed that neither the former or the current prosecutor sought input from any of their special advisors on the issues pertinent to the current debate. Ito po yung sa 15, no? Ito basahin po natin. Ito. Moreover, and as can now be revealed, no less than the incumbent president of the Philippines, Ferdinand Marcos Jr. has impliedly accepted for jurisdictional reasons. The former President Duterte should not be tried at the International Criminal Court. In an exchange of letters, President Marcos even gave a written undertaking to the effect that his government would not assist the ICC in any way, shape, or form. Yan. Medyo walang consistency dito yung nakakahiya po, di ba? Sa ating gobyerno sapagkat yun nga, di ba? Yung paninindigan ng ating presidente is pinakauna pa lang sinasabi niya ng we will not cooperate even until now mga kababayan. Ganun pa rin po ang stand ng ating gobyerno that we will not cooperate, no? They don't talk to the ICC, they don't cooperate with the ICC. Pero bakit ganun? Diba? Hindi po nakikooperate ang ating gobyerno tapos nadala doon sa ICC si former President Duterte. How come that there is no cooperation within the country? Ibig sabihin, hindi po nirespeto, no, yung ating bansa, mga kababayan. Di ba? At saka nakakahiya po ito, mga karibin natin, sa part ng ating gobyerno sapagkat hindi po sila consistent sa kung anong sinasabi nila. Ito yung sinasabi nila, iba yung gagawin nila. Di ba nakakahiya yun, mga kababayan? Ito, basahin po natin mga kabayan yung last paragraph, no? Sabi, ito na lang. Basahin muna natin dito sa 16 para mas sunod-sunod, okay? In light of the aforementioned and the defense reiterates that the preconditions for the exercise of jurisdiction under Article 12 of the situation of the Philippines were not met at the time of pre-trial chamber.
authorized the opening of an investigation on 15 September 2021. The Republic of the Philippines has no longer a state party of the Rome Statute at the critical point in time. Hindi naman pala tayo membro Pero they insist that we are, mga karibin natin, yung mga nag-arresto, mga karibin natin. Tapos ito sa katapos-tapusan, itong sa 17, mga 117, basahin ko lang para sa inyo. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. As a consequence, all procedural steps taken in the situation and subsequently in the case against Mr. Rodrigo Roa Duterte lack legal foundation should be nullified forthwith, mga kababayan. Lack legal foundation, mga karibyo natin. Ibig bang sabihin nito, mga kababayan, makakauwi na po ba si former President Duterte sa ating bansa? Kasi nullified na yung pagtatrial sa kanya, mga kababayan, di ba? Hindi na wala nang basihan yung pagtatrial nila kasi marami pong maraming mga batas ang hindi sumasang-ayon sa kanilang ginawa, mga kababayan. No? Palakpakan po natin. This is a very very good news para sa ating lahat, mga kababayan, sapagkat posible na ba? Wala pa kasing wala pang announcement sila, but still we believe that former President Duterte will be coming home soon, mga kababayan, Former President Duterte will be coming home soon as possible, mga karibin natin. Palakpakan po natin. Ang iniisip ko lang ngayon, mga karibin natin, what's next? Ano ang kasunod nito? Hahayaan na lang ba ng gobyernong ito yung ginawang kalokohan ng mga tauhan nila kay former President Duterte? What is the consequences to the one who arrested former President Duterte, like Torre, mga kababayan? Prenomote pa nga Now, ngayon po, kung ito pong desisyon ng ICC, mga kababayan, ay pauwiin na si former President Duterte at wala nang investigasyon, paano na ngayon? Ganun-ganun na lang ba yun? Siyempre, bebelta ang mga Duterte dyan. Nako po, lagot, Torre. Torre, mag-prepare ka na. Re-rest back. At hindi po papayag ang mga Duterte. Lalo na pag nanalo po ang PDP laban. Di ba? Antay-antan lang tayo, mga kababayan. Tama talaga. Sabi yung sa Bisaya, na ang gaba dili magsaba. This is it, mga karibin natin. This is it. And it's coming soon, mga karibin natin. Abangan lang po natin. Alright, ano pong inyong opinion dyan, mga kababayan? Napatagal tayo dito sa sa usapan natin dito sa kay former President Duterte. Well, anyway, eto. Pasadahan din po natin ang balitang ito, mga kababayan, sapagkat ito, Labor Day, mga karibin natin. Sabi po ni Speaker Martin Romualdez, saludo sa mga manggagawang Pilipino. Tunay na lakas ng ekonomiya. Sila po ang tunay na lakas. Akala ko kasi kanina, malakas ang ekonomiya. Nag-Labor Day lang, malakas agad ang ekonomiya, di ba? But it's not pala. Tunay na lakas ng ekonomiya. Pero teka lang. Saan ba ang lakas ng ekonomiya natin ngayon? Parang na punong-puno yata tayo ng utang ngayon no? Ang lakas siguro ng ekonomiya ninyo, yung mga politiko, nanggagaling sa pangungutang ng ating gobyerno, no? Pero kung sasabihin yung paano ba lalakas ang ekonomiya? You are not creating jobs, di ba? The government is not really focusing creating jobs. What they are focusing, mga kababayan, what they are focused on, ay sa pamimigay po ng ayuda. And it is liabilities, mga karibin natin. Liabilities yan yung mamigay ka ng ayuda, no? Liabilities mo yan because you have to
Kumbaga, what is the return of investment? If that is so-called investment, no? Where is the return of investment? Walang return eh. Puro hugot, hugot, hugot. Kaya, walang lakas ang ekonomiya natin. Speaker Martin Romualdez, kung ang gagawin ng Kongreso ay puro lang mamigay ng ayuda, ayuda, ayuda. Di ba? Walang lakas ng ekonomiya dyan sa pamimigay ng ayuda. Talo lang. Talo po ang gobyerno dyan. Di ba? Nag-labor lang, lakas ng ekonomiya agad. Huwag mong utuin ng taong bayan, Speaker Martin Romualdez, no? You're talking about tunay na lakas ng ekonomiya yung ating mga manggagawa. But you are not creating jobs for them, mga karibin natin. Correct me if I'm wrong, pero yun po kasi nakikita ko, wala namang trabaho na binibigay ang ating gobyerno. If meron po, hindi po sapat para makatrabaho po yung mga walang trabaho, di ba? Anyway, that is only my opinion, mga karibin natin. Ano po ang inyong opinion? Siyempre, iba-iba po tayo ng opinion. I-comment nyo na lang, mga kababayan. So, eto pa. Pasadahan din po natin itong si ito naman si Romualdez pa rin, pero si Kong Suarez po, no? Ito, basahin ko po para sa inyo. Sabi po ni Suarez, JJ Suarez, mga kababayan, walang batayan ang paratang na korupsyon ni BP laban kay House Speaker Martin Romualdez. Patawa talaga. Nagpapatawa ka ba, Suarez? No? Sabi niya po, walang batayan ang mga ipinupukol na paratang na korupsyon ni Vice President Sara Duterte laban kay House Speaker Martin Romualdez. Pero teka lang. No? Hindi naman siguro hindi naman siguro inosente si Vice President Sara Duterte to say something na walang basihan, no? At saka ito pa, mga kababayan, kapag kayo ang nagsasalita, palaging okay, di ba? Yung pagtira nyo lang kay Vice President Sara Duterte, di ba? Kahit may basihan ba kayo? Sinasabi na nga ng COA, there is no such corruption, no? But still you insist, no? Kayo lang ang pwede mag-insist, ganun ba? Suarez, no? Kayo lang ang pwede mag-insist na meron kayong mga batayan, meron kayong mga basihan ng inyong mga allegations kay Vice President Sara Duterte. At pag kayo naman, no? Pag kayo naman po ang binabato ng mga issue, mga kababayan, no? Sasabihin nyo agad, walang basihan yan. No? But it's normal. Siyempre, didepensa kayo. Pero mga karibin natin, no? Hindi pwede ang ganun. No? Na pipigilan nyo yung isang tao magsalita laban sa inyo na, di ba? Pero kayo okay lang siraan siya, di ba? Okay lang na birahin nyo ng birahin siya. Ganun ba ang gusto nyo? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kaubayan, sa sinasabi ni Suarez? Nako po. Anyway, ito talaga yung hindi ko nagustuhan itong balitang ito. Although na-share na po natin yung balitang ito, but I want to reiterate kung baga, no. Sabi po dito, observe due process in Cebu Governor Suspension Order ayon po kay Marcos, mga kababayan, no. Ako talaga napapailing ako pag nakikita ko ang balitang ito, mga kababayan, sapagkat napakaraming pong instances that due process is missing, no? Pero dito po kay Governor Gwin Garcia, mga kababayan ng Cebu, no? This is only a suspension, ha? But President Bongbong Marcos Jr. insists to observe due process, mga kababayan. How about the others, no? How about the others? Are they not included of the so-called due process, mga kababayan? Like for example, former President Duterte, Vice President Sara Duterte, the vloggers, no? The Duterte allies, di ba? Kaya sino itong agent? Kaya ex-PDEA agent Morales, di ba? Kaya Colonel Grijaldo. May due process ba, mga kababayan? Mukhang tinira lang ng tinira sa sa camera, then okay, contempt, boom. Yun na. Especially kay former President Duterte, there is no
parang nakita talaga ng taong bayan na there is no such due process. Bakit? Sabi ni former President Duterte, papasukin niyo yung anak ko, siya yung abogado ko, di ba? Sabi niya, hindi pinapasok ni Torre, mga kabayan. Nasaan ang due process doon? Ako, sa KOJC Kingdom ay sa KOJC compounds, no? Kay Pastor Apollo Kibuloy. May due process po bang ginawa doon? 'Di ba? Ano pa? Marami pa pong iba, mga kabayan. Pero well, observe nyo lang ang due process sa kanilang mga kaalyado, pero sa kanilang mga kalaban, kay General Bantag, mga kabayan, 'di ba? Kay General Bantag, yung pinakauna, may due process ba? Di ba? Mukhang heresy nga lang no? Yung mga paratang kay General Bantag, parang heresy lang nila Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan, mga kabayan? I-comment nyo na lang po. At eto, last po natin pag-uusapan, eto. NSA Anyo. Onyo is pushing Sara Duterte's impeachment, totally fake news. Yan, mga kabayan, fake news daw yan. National Security Advisor Eduardo Anyo on Wednesday, nung ano po ito, April 30, mga kabayan, dismiss as false as supposed document making rounds on social media, stating that the United States wants the Philippine government to prioritize the impeachment of Vice President Sara Duterte. Sabi po ni Anyo, that is totally fake news and fabrication. There is no such document existing in our sabi niya, in our records and even in the office of the Executive Secretary. Anyo told the reporters, okay? Isa lang po masasabi ko dito, kung hindi po, no, ang US ang may pakana ng pagpa-impeach kay Vice President Sara Duterte, ang tanong, sino po ba? Sekretary Anyo? Baka masagot lang, di ba? Kasi kung hindi po ang US, sino? No? For you, kung baka may record kayo diyan baka may record kayo, no? Diyan sa opisina ninyo, kung sino ba talagang nagpapa-impeach, what are the reasons, no? Pero alam naman natin kung sino, mga kababayan, no? Although idinadaan lang sa ibang tao, but we know, di ba? Based on our intellectual capacity, di ba? Alam po natin kung sino yan, mga kababayan. Anyway, ano po ang inyong opinion? I-comment nyo na lang po, mga kababayan, at ito, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Ito na po. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang kakapasok lang at viral ngayon sa mundo ng social media. Talagang di mananaig ang kasinungalingan laban sa katotohanan. Lead Legal Counsel ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte may ibinuking at ibinunyag sa publiko na dapat malaman ng taong bayan, lalo na ang mga solidong taga-suporta ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at ayaw di umanong ipalabas ito sa publiko ng bayarang media. Pero bago tayo magpatuloy, mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga, mga kapanig, kakapasok lang na balita online. Booking kayo ngayon, eksklusibong balita. Lead Legal Counsel ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman mula sa ICC Netherlands may bagong ibinunyag at pasabog sa publiko na dapat malaman ng taong bayan. Ito ay patungkol di umano kina Joel Butuyan at Cristina Conti. Ayon kay Attorney Kaufman, malaking kasinungalingan ang mga pahayag nila Conti at Butuyan patungkol sa umano'y hiling ng defense team na limitahan ng mga testigong may valid ID. Git pa ni Kaufman, obserbasyon lamang ang kanilang isinumiti sa BPRS o Victims Participation and Reparation Section at hindi ito isang formal na kahilingan na tinanggihan ng ICC. Dagdag pa nito, and I quote, "The whole thing about the judges rejecting my proposal
that never happened. All that happened was that there were two activist victims representative by the names of Joel Butuyan and Christina Conti, who made all sorts of assertion in the press that I have asked to restrict victims' participation in the process by limiting the ID documents that could be used. What they don't tell you is that at this present moment in time, they have not been accepted as representatives of the victims. Instead, it is the Office of the Public Counsel for Victims, OPCB, the unit specially designated to represent victims before the ICC. End quote. Nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samot. So yan mga kababayan, no? Ito pa lang si Conte, mga kababayan, ay kasamahan pala ito nila, no? Castro sa Makabayan Block, mga kababayan. Alam naman po natin ang Makabayan Block, no? Kung saan po sila talaga leaning, no? Kumbaga yung kanilang dito, yung kanilang katapatan, no? Nandun talaga sa makakaliwa, mga kababayan. At alam naman po natin at hindi lingid sa inyong kaalaman that they are the avid supporter of the makakaliwa, di ba mga kababayan? Na nandyan nga po sa not only supporter but maybe a member because yung founder mismo nila yung nagsabi na sila po yung mga mga arm, no? Wing arm ng kanilang organization. But anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba para at least alam po natin mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.